Mahigit 500,000 deboto ang dumalo sa prosesyon ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Ngayon pong Biyernes Santo, may mga kailangang gamutin matapos masugatan at problema rin ang mga basurang iniwan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Imbes na mga sasakyan ang nasa Quezon Boulevard ngayong Biyernes Santo, mga deboto ng Poong Nazareno ang mga nakapwesto rito. Marami ang nagdala ng mga replika ng poon. Ang iba, marahil sa pagod o puyat, nakatulog na sa kalsada. Di alintana ang napakaraming nagkalat na basura na mga deboto rin naman ang nag-iwan. Kahit tirikang araw at napakainit ng temperatura, maraming deboto ang hindi natinag sa paghihintay sa pagbabalik ng Poong Nazareno sa Quiapo Church matapos ang Good Friday procession. Ang iba, payong lang ang panangga sa araw. Siyempre para iatid natin yung senyor para sa ating panata. Taon-taon ba ginagawa niyo? Yes, sir. Wala pong ano yan, hindi po naman ako sasaktan sa init. Okay po yan. Dahil? Dahil po sa kanya. Kahit mainit, titiisan kasi panata, kailangan sakripisyo talaga. Hindi naman pasarap ang panata puro sakripisyo ang kailangan. Kahit mainit, tuloy pa rin ang panata. Bagamat sarado sa mga sasakyan ng Quezon Boulevard, may isang lane sa magkabilang direksyon na eksklusibo para sa mga police mobile at ambulansya. May mga truck din ng bomberong naka-standby sa labas ng simbahan. Wala tayong naitatala pa na maaaring kaganapang pumukaw sa aming kamalayan. Meron lang tayo dito yung mga binigyan ng medical attention katulad ng sumakit yung ulo, may hypertension, nahilo. May inabutan kami nagpagamot sa MPD First Aid Station sa Plaza Miranda matapos masugatan ng paa. Sinabihan naman si nanay na kung pwede muna sana ipahinga niya yung paa niya po. Hindi naman po major na cut? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman siya gaya na talagang laceration po yung susugat ni nanay. Pinagbawalan yung mga deboto dito sa Plaza Miranda. Tanging mga iho lamang at mga pulis ang pinapayagan dito para raw masigurong walang masamang mangyayari pagbalik ng Poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Pero hindi lang dito sa Plaza Miranda pinagbawalan ang mga tao. Inalis din yung mga nagtitinda sa kalsadang ito na papunta sa simbahan. Meron tayong other agency na nandito rin. At kung susumahin natin yung katulong natin dito sa Good Friday procession na to, aabot tayo ng mga more or less 12,000. At ang marami dito yung mga ihos, yung mga volunteers ng simbahan na tumutulong din sa atin. Mas kaunti ang bilang ng mga ipinakalat na pulis ngayong Good Friday procession kumpara sa traslasyon. Mas marami nung traslasyon kasi nga manggagaling pa yung ating Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand, no, papunta rito. Mas mahaba yung ruta nun. Kumpara nyo ngayong Good Friday procession. Yung Good Friday procession, dito lang ito sa paikot ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi lang sunog at lapnos sa balat ang iniwan ng naranasang pagsabog ng isang pamilya sa Taytay, Rizal. At sa gitna ng patuloy nilang pakikipaglaban sa buhay, patuloy rin po ang kanilang panawagan para sa tulong. Nito lamang April 4, itinampok natin ang masaklap na sinapit ng pamilya Bernardino matapos sumabog ang LPG tank na ikinakabit sa kanilang tindahan sa Taytay, Rizal. Nasunog at nalapnos ang mukha at iba pang bahagi ng katawan ng mga biktima. Ayon sa burn unit ng East Avenue Medical Center, 32% ng buong katawan ng may-ari ng tindahan na si Marivic ang nasunog. 22% naman sa anak nitong si Ivan. At ang pinakamalala ay sa pamangkin nitong si Jairo na umabot sa 40%. Delikado yan. Basta 40% and above, delikado. Yung face niya parang severely damaged . Usually pagka LPG gas explosion, ang pinaka naapektuhan talaga yung mukha, yung limbs, upper and lower extremity. Pero nito lamang Miyerkules, malungkot na ibinalita sa amin na binawian na ng buhay ang college student na si Jairo. Sobrang bait po. Tutulong siya kasi alam niya po mami ko tsaka yung kapatid ko yung mag-ano ng pamasahin niya sa school. Hindi na siya naabutang buhay ng kanyang inang OFW.
Samantala, minomonitor pa rin ang kalagayan ng mag-inang Marivic at Ivan sa intensive care unit ng ospital. Pinapahiran to ng mga antibiotic cream o binibigyan ng oral or IV intravenous antibiotic, no, to prevent sepsis. Pinapahil muna nila. Pag medyo lumiit-liit na, then they could get skin graft from other body areas. Mga kapuso, kinakailangan pa rin nila ng ating tulong. Sa loob kasi ng isang linggo, nakakaubos ng tig-isang antibacterial cream ang mag-ina na nagkakahalaga ng 2,434 pesos. Kahit anong tulong po na mabibigay po, medyo nahihirapan po talaga kami. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.